Alegasyon ng torture at pagpatay. Yan ang kinahaharap na isyu ngayon ng Philippine National Police nang ibulgar ni Julie Patidongan alias Sotoy ang paraan ng pagpatay ng kanilang mga kabaro sa mga nawawalang sabungero. Para sa National Police Commission, mahalaga na agad aksyonan at masolusyonan ang problema kaya't panawagan nila kay alias Totoy mag-file na ng reklamong administratibo sa kanilang opisina. Babala po sa mga manonood, sensitibo po ang detalye ng ating ulat. I really would like to excuse from making those statements because the DOJ is in the forefront of the investigation. Iyan ang ilag na sagot ng PNP ng tanungin hinggil sa isyong kinasasangkutan ng mga pulis sa kaso ng nawawalang mga sabungero. Pero paglilinaw nila, nakikipagtulungan ng pambansang pulisya sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa kaso. At nang tanungin hinggil sa mensahe sa mga tauhang nasasangkot, We'll ensure that the rights of everyone is protected. nito lamang Sabado ay dinitalya ni Julie Patidongan alias Totoy sa Billionaire News Channel kung paano tinorture hanggang mamatay ang mga nawawalang sabungero sa kamay ng di umano'y mga pulis. Pinubutasan yung tiyan, yung mga laman-laman, May video kasi ako diyan noon. Ang National Police Commission naman, sinabing kung totoo ang kwento ni alias Totoy, kailangang maaksyonan agad ang kaso. Kung ang pulis ang lifespan niya hanggang 56 years old, at 4 years ago lang ito, most likely ang mga pulis na involved nasa active service pa. So hindi po pwede na kung sila talaga involved dito, manatili sila sa active service, kailangan talaga may gawing aksyon kung sakasakali. Tumanggi munang idetalye ng NAPOLCOM ang bilang, ranggo at assignment ng mga pulis na iniimbestigahan nila hinggil sa missing sabungeros. Pero dagdag ng ahensya, may mga lumutang na ilang posibleng witness na nais raw ibahagi ang kanilang nalalaman para sa ikalilinaw ng kaso. Kung hawak man nga ng PNP itong si alias Totoy, sabi dun sa news, at kung meron ng ibang affidavits yung mga kamag-anak na maaring hawak na ng DOJ, wag sanang kalimutan, ulitin ko sa lahat ng mga nasa gobyerno, wag sanang kalimutan na i-file ang kaso sa National Police Commission at si alias Totoy mag-file dito. Nauna nang sinabi ng Justice Department na may 15 pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Noong 2022, 5 pulis ang sinibak sa serbisyo kaugnay sa abduction ni Ricardo Lasco, isang master agent ng Isabong na dinukot sa kanyang tahanan sa San Pedro, Laguna noong 2021.